Magandang umaga sa inyo mga minamahal ko. Dito may ihahayag ako sa inyo sa pamamagitan ng Biblia. Ang ihahayag ko dito yung sinasabi nila na sila daw ay mga born again. Ano ba talaga ang sinasabi dito sa Biblia na born again? Dito natin maliliwanagan ang ibig sabihin ng born again. Kasi marami nagsasabi na sila daw born again, ginawa nila ng relihiyon ang born again. Ngunit dito sa Biblia, ito ang sinasabi ito. Ang sabi dito, isang gabi sa 3:2 ng Juan, Kapitulo 3, talata ay 2. Isang gabi siya ay nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin ay isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga kababalaghan ginagawa ninyo maliban sumasakal niya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Paano po maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Paliwanag. Maliban na ang tao'y ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu ay hindi pagkaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng born again, kailangan ka pala ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Kaya mga minamahal ko, maliwanag na ang inuukoy dito, yung bautismo. Kasi pag hindi ka nabautismuhan, hindi ka magkaharian ng Diyos. Ang Panginoon Jesucristo man nung nagpabautismo, bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos, kaya pinagkarian siya ng Diyos. Kaya doon pa lang siya nagsimula na maging banal. Kaya mga minamahal, ito ang ibig sabihin ng born again. Marami nagsasabi na sila daw born again, pero hindi nila nauunawaan kung ano yan born again. Ang born again, kailangan bautismuhan bago ka maging born again. Ituloy natin sa 6. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Kaya napakaliwanag, kailangan lahat ipanganak muli. Maliwanag dito. Kaya ang utos dito, kailangan ipanganak muli. Saan ipapanganak muli? Sa tubig at sa Espiritu. Yan, maliwanag yan na yung bautismo yan. Kaya mga minamahal ko, paano kayo paghaharian kung hindi kayo ipinanganak sa tubig at sa Espiritu? Kasi maliwanag dito, ang pinagkaharian lang yung ipinanganak sa tubig. Yan yung bautismo. Kailangan lahat ipanganak muli sa tubig. Kaya mga minamahal ko,
Iyan ang ibig sabihin ng born again, hindi relihiyon. Marami nagsasabi sila daw born again, pero hindi nila alam kung bakit sila na mga born again. Marami sa kanila nagsasabi born again, hindi naman sila nabautismuhan. Sa Katoliko, yung nakumpilan, kailangan makumpilan ka kung ikaw nakabilang ka sa Katoliko, mga minamahal. Kung ako isang Katoliko, nakumpilan ako nung nag-aaral pa ako ng grade 6. Yan ang kailangan sa lahat ng tao. Sabi dito, kailangan ang lahat ay maipanganak sa tubig at saka sa espiritu. Kaya yung tinatawag na born again, pag ikaw na bautismuhan ka na sa tubig at saka sa espiritu, pag ikaw na bautismuhan sa tubig, magbabot tayo ang Espiritu Santo, yung Espiritu ng Diyos. Kasi si Kristo nung mabautismuhan, bumaba sa kanyang Espiritu ng Diyos. Kaya pinagharian siya ng Diyos. Kaya mga minamahal, kung hindi kayo mabubautismuhan sa tubig, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Kaya yan, pinaalala ko sa inyo ang katotohanan dito sa Bible. Kasi marami naliligaw ngayon. Pati ang mga ngaral na nangangaral na tuturo ng Biblia ay hindi din nila unawaan kung ano yan. Kaya mga minamahal ko, ito po hindi galing sa akin na karunungan. Binasa ko dito sa Biblia sa pamamagitan ng mga sulat. Pero pinaalam ito sa akin ng Espiritu ng Diyos. Hindi ko ito kaya maunawaan kung wala sa akin na tuturo na Espiritu. Kaya mga minamahal, kung kayo ay nabautismuhan, kung kayo makumpilan, tuturuan kayo ng Espiritu Santo kasi may mga katunayan dito. Sabi nga, bibigyan ko pa kayo ng isang Espiritu ang magiging gabay ninyo magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan. May Espiritu ng katotohanan, may Espiritu din ng kasinungalingan. Mga minamahal, ito yung Espiritu ng sinungalingan, mababasa dito. Dito sa Juan 4, unang Juan 4, dito. Mga dito, 4:4, mga anak kayo sa Diyos at napagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta sapagkat ang Espiritu sumasa inyo ay makapangyarihan ay sa Espiritu na nasa mga makasanlibutan. Sila sa sanlibutan, kaya mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at ang nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino man kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino man hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin makilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Yan ang nakikinig ng ng mga makasanlibutan. Yan yung Espiritu ng kamalian. Kaya napakaliwanag. May katotohanan na Espiritu, may kamalian. Yung kamalian na Espiritu, iyan yung unang Espiritu natin na ipinanganak tayo. Nadadaya yan, nalilinlang yung galing kay galing ay Eva at saka si Adan. Nadadaya yan. Bibigyan pa tayo ng Espiritu. Ano yan ang isa pa? Patnubay natin. Yan ang magtuturo sa atin. Maliwanag dito sa Bible, mababasa yan. Kaya hindi ko itinuturo ang wala dito sa Bible. Kaya mga minamahal, salamat. Kaya kailangan talaga magsuri tayo sa Bible. Ako isang Katoliko, pero hindi ko pinababayaan ang Biblia na suriin araw-gabi. Kaya mga minamahal, sa mga itinuturo ko, walang tatalima sa akin kasi ito ang katotohanan. Kung ano man noon, ganun din ngayon. Kaya mga minamahal, tandaan ninyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang tatalima sa aking mga itinuturo kasi ito ang katotohanan. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Mas lamang ang kasinungalingan na turo ngayon ang tinatalima ng mga tao. Kaya mga minamahal, hindi ito galing sa aking naaral. Hindi ito itinuro sa akin ng tao. Hindi ko ginaya ng tao. Kaya
kung tatalimahin ninyo, tiyak na maliligtas kayo. Kaya salamat sa inyo, salamat, salamat.